Today is April 29, 2026. The hearing of the Committee on Justice is hereby called to order. May we solicit the necessary motion to dispense with the calling of the roll, considering that this is a continuation of our April 22, 2026 hearing. Madam Chair, The Honorable Mika Gonzalez from Pampanga 3rd District is recognized. I move to dispense the calling of the roll. There is a motion to dispense with the calling of the roll. Do I hear a second? Second. The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. May I solicit the necessary motion to dispense with the reading of the minutes of the hearing held on April 22, 2026, and for the approval of the same. Madam Chair, The Honorable Mika Gonzalez. I move to dispense on the reading and approval of the minutes of the previous meeting, Madam Chair. There is a motion to dispense with the reading of the minutes of the hearing held on April 22, 2026, and for the approval of the same. The same has been seconded by the Honorable Bel Zamora. Is there any objection? Hearing none, the motion is likewise approved. The Chair will address the committee. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning. Itutuloy natin ngayon ang pagdinig na ito. But before we move forward, it is important, once again, that we look back. Dahil ang bawat hakbang natin ngayon ay nakatayo sa mga ebidensyang nailatag na sa mga nakaraang pagdinig. Noong April 22, matatandaan na marami tayong mga resource persons. Ang Ombudsman, ang Anti-Money Laundering Council or AMLC, ang Securities and Exchange Commission or SEC, at ang Bureau of Internal Revenue o BIR. Sa pagdinig na yon, we entered what we describe as the territory of forensic truth, kung saan hindi opinyon ang nangingibabaw, hindi haka-haka, kundi opisyal na record. Mga record na punong-puno ng numero. At ang mga numerong iyon ay nagsalita. Tatlong bagay ang malinaw na lumitaw. Una, ang mga salin na walang cash o cash deposits. We began with the Office of the Ombudsman, which confirmed the Vice President's submission of salins. Ito yung tinatawag natin na Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Kapansin-pansin na mula 2016 hanggang 2024, tumaas ang net worth ng Vice Presidente mula 34 million patungong 88 million. Ngunit kapansin-pansin din na mula 2019, zero cash o cash deposits ang idineklara. Wala kahit 5. Kaya hindi maiwasan ni Congressman Joel Chua na magsabi, di wow. Wala daw cash o cash deposit.
Tama po ang dinig ninyo. Walang cash sa bulsa o kahit sa bangko. Kung biro man ito, hindi ito nakakatawa. Dahil kung walang cash o cash deposit, ang tanong, paano umikot ang pera? At kung walang laman ang bangko, paano lumaki ang yaman? At paano nakapag-deposit si Congressman Percy Sendanya sa isang bank account na nakapangalan sa Vice Presidente? At ibig ba nitong sabihin ay ang Vice Presidente ang kaisa-isang opisyal sa buong Pilipinas na walang land bank account? At iyan ang mga tanong na iniwan ng SALN. Pangalawa, ang AMLC at ang bilyon-bilyong galaw ng pera. Sumunod na nagpahayag ang AMLAC, isang ahensyang walang kinikilingan, isang ahensyang sumusunod sa datos. At sa pagtatanong ni Congressman Terry Ridon, nakita natin na ang datos ay malinaw. Kinumpirma ng AMLAC ang mahigit 630 covered transactions at 33 suspicious transactions na nagkakahalaga ng kabuuang 6.7 billion pesos. Siguro, magandang isipin kung gaano kalaki ang halagang ito. Mahigit 6 na bilyong piso. Kapag ang SALN ay nagsabing zero cash o cash deposit, pero ang AMLAC ay nagsabing 6.7 billion, hindi na ito simpleng discrepancy lamang. O kahit ang basehan natin ay ang net worth na 88 million, napakalayo pa rin nito sa bilyon-bilyong transaksyon na nakita ng AMLAC. Ito na ang tinatawag ni Congressman Chel Jokno na smoking gun. Pangatlo, ang mga paratang ni dating Senator Sonny Trillanes na nakumpirma. 10 taon, ganyan katagal ang hinintay ni Senator Trillanes. Ganyan katagal pinagdudahan ang kanyang mga aligasyon. Mga aligasyong patungkol sa mga bilyon-bilyong piso na pumasok sa mga account ng mga Duterte. Ngunit noong April 22, ang mga ito ay hinarap at nakumpirma. Pumili ng mga transaksyon at lahat ng ito ay kinumpirma. 18 out of 18. 18 sa 18. Pero, nang binilang muli, mali pala. Dahil ang totoo, 19 out of 19 ang confirmed transactions. Hindi ito tsamba. Hindi ito coincidence. Ito ay kumpirmasyon. Dati, parang chismis lang. Ngayon, may official record na. At nang mag-match ang mga paratang ni Senator Trillanes at ang official record,
lalo pang luminaw ang katotohanan. Sa madaling salita, SALN, AMLC report, at ang paliwanag ni Senator Trillanes, iisang direksyon ang tinuturo. At gaya ng sinabi ni Deputy Speaker J.J. Suarez, hindi talaga tumutugma ang kwento sa kwenta. At sa puntong yun, mabigat ang binitiwang tanong ni Congressman Benny Abante. Sinasabi nyo, simpleng buhay, pero paano naging simple kung milyon-milyon ang payout? Dito sa milyon-milyong payout, may mga pangalan na nabanggit. Mga pangalang hindi basta-basta makakalimutan. Names like Michael Yang and Sammy Uy. These are not ordinary names, lalo na dahil napakalaking pera ang pinag-uusapan. At base sa pahayag ni Senator Trillanes, merong pahiwatig na isang pattern, isang sistema. At dahil dito, dapat magkaroon pa ng mas malalim pa na investigasyon. Kailangang tukuyin ang buong lawak ng network na ito. Kung sino ang sangkot. Paano gumalaw ang pera? Saan ito nagmula? Hindi ito pwedeng baliwalain. This warrants a separate, focused, and full-scale investigation. In this light, we humbly invite the attention of the AMLC, the NBI, the DOJ, and the Ombudsman. At pagkatapos ng diskusyon patungkol sa SALN, sa AMLC report, at sa pahayag ni Senator Trillanes, tumuloy tayo sa ibang ebidensya. We also examine corporate records through the SEC. At ang bumuluga sa atin ay isang malinaw na palaisipan. Nakita natin na may kumpanyang nabanggit sa SALN na hindi naman kinikilala ang Vice Presidente bilang stockholder. Napaisip tuloy tayo na baka ang mga pangalang nakalista ay mga anino o dami lamang. Mayroon namang isang kumpanya na nagmamalaki ng gross income. Daang-daang milyon. Ngunit ang profit margin ay tila nakapagtataka. Less than 1%. Habang ang ibang kumpanya naman ay wala talagang kita at puro net losses. Sa gitna ng pagtatanong ni Congressman Lordan Suwan, nakita natin na mayroon ding isang kumpanya kung saan aktibo ang Vice Presidente bilang stockholder at board member. Kaya bumabalik ang tanong, maaari ba na maging aktibo sa negosyo ang isang nakaupong Vice Presidente? Maaari ba na maging public servant sa umaga at negosyante sa gabi? At pagkatapos ng mga usaping ito, dumako tayo sa kahon. Isang selyadong kahon mula sa BIR. Punong-puno ng ebidensya. Ngunit nananatiling sarado, nananatiling selyado.
Nandyan daw ang mga report ng Vice Presidente sa kanyang mga kinita sa mahabang panahon. Ibig sabihin, kung hindi may paliwanag ang bilyong-bilyong transaksyon na nakita ng AMLC, nasa loob kaya ng kahon na iyan ang paliwanag? Marahil ay pwedeng pag-isipan kung ang SALN ay nagsasabing walang cash at cash deposit at 88 million ang laman ng kabuang net worth. Paano ito itatapat sa report ng AMLC na nagpapakita ng mga transaksyon na umaabot sa bilyon-bilyong piso? At kung ang negosyo ay lugi, ayon sa SEC, at ang sahod bilang Vice Mayor, Mayor, at Vice Presidente ay hindi naman aabot sa 100 milyon, saan? Saan ang galing ang bilyon-bilyong transaksyon? Ang tanong, mga iginagalang na mambabatas, mga minamahal nating kababayan, ang tanong, nasa loob ba ng kahon ang kasagutan? Bagamat pansamantalang ipinagpaliban ang pagbukas ng selyadong kahon, malinaw sa ating lahat, ang kahong iyan ay hindi lamang kahon ng papel, iyan ay kahon ng napakaraming katanungan. Katanungan na dapat sagutin at dapat suriin sa tamang panahon. Pagkatapos ng mga revelasyong ito, agad-agad nag-react ang kampo ng Vice Presidente. Muli, 3 punto ang malinaw sa reaksyon nila. Una, sabi ng mga abogado, handa raw sumagot ang Vice Presidente. Handa raw siyang humarap, pero sa Senado. Hindi dito, kundi sa Senado. Ang upuan ng Vice Presidente ay nananatiling bakante. Napaisip tuloy tayo, kung doon siya sasagot, hindi ba't kinikilala na rin niya na meron ng sapat na ebidensya dito at patungo na talaga sa Senado ang kasong ito? Pangalawa, tungkol sa mga naibunyag ng AMLAC, lalo na yung 6.7 billion, hindi raw nila sinasabing tama o mali ang mga numerong ito. Ngunit ang payo nila, be cautious. Mag-ingat daw tayo. Mag-ingat. Naalala tuloy natin si John Lloyd Cruz sa kanyang karakter na Popoy. Kapag pinapayuhan tayo ni Popoy na mag-ingat, damang-dama natin ang pagmamahal. Yan talaga ang paalala ni Popoy. Ingat tayo lahat. Pero dito, ang bilin nila na mag-ingat tayo ay mukhang hindi galing sa malasakit. Tila isang babala. O baka nga, isang babala. Mag-ingat. Sa harap ng bilyon-bilyong piso, iyan ang sagot. Napakasimple ng tanong, may pera ba o wala? Mayroon bang 6.7 billion na gumalaw sa ilalim ng mga pangalan nila? At kung mayroon, saan galing? Tapos tayo ang mag-iingat? Be cautious daw?
Anong klaseng sagot yan? Mag-ingat daw kasi baka raw bloated ang 6.7 million na binanggit ng AMLAC. At baka paikot-ikot lamang ang pera kaya lumaki ng ganito. Theoretically, posible. Pero isipin natin, mga kasama sa komite, sinong matinong tao ang gagawa niyan? Anong klasing tao ang paglalaroan ang pera ng ganoon? Paikot-ikot? Palipat-lipat? Inflow? Outflow? Sa loob ng napakaraming taon. Para ano? Para umabot sa bilyon-bilyon. O baka naman, ito na nga ang binabanggit ni Congressman Sia Adjong na nilalabhan na ang pera. Ayon sa kanya, ang paulit-ulit na labas-pasok ng pondo ay senyales ng money laundering. At kung ganoon, lalo itong dapat ipaliwanag. Kaya malinaw ang panawagan. Huwag manghula. Huwag mag-assume. Ang Vice-Presidente mismo ang dapat magpaliwanag. Kung walang tinatago, buksan ang records. Ipakita ang accounts. Pero bakit hindi ginagawa? Bakit patuloy ang pag-iwas? At ang pangatlo, sa reaksyon ng defense team, ito na nga, may bagong reklamo na naman daw na inihain sa Office of the City Prosecutor. Bagamat wala pa tayong natatanggap na opisyal na kopya ng nasabing reklamo, let me say this, handa tayong harapin ito. Pero pansinin natin, kung totoo ang mga ulat, ang tinutumbok ng reklamo ay ang sabina natin at ang proseso ng paglabas ng AMLAC report, hindi ang nilalaman ng AMLAC report. Klaro, hindi itinatanggi ang mga bilyones na nabanggit sa AMLAC report. At tila inaamin na may bilyon-bilyon talagang tinatago. At ang tanging reklamo lamang, bakit ninyo kami binulabog? Magreklamo na sila hanggat gusto nila. Ngunit hindi nito mababago ang isang simpleng katotohanan. Ang konstitusyon ang pinakamataas na batas. At ayon sa konstitusyon, lahat ng opisyal ay dapat may pananagutan sa taong bayan sa lahat ng oras. Anumang limitasyon na nilikha ng ordinaryong batas kasama ng Bank Secrecy Law ay hindi maaaring manaig laban sa mandato ng konstitusyon para sa public accountability. At tayo sa komiting ito, ang boses ng utos na iyan. Kaya nga, pwede tayo mag-issue ng nararapat na sabina. At lalo na, sa kaso ng impeachment, pwede nating hingiin ang report ng Anti-Money Laundering Council. Mga kagalang-galang na mambabatas, mga minamahal na kababayan, dagdagan pa natin ito and listen to this. Hindi nilikha ang Bank Secrecy Law para maging taguan.
ng hindi maipaliwanag na yaman. Ang layunin ng Bank Secrecy Law ay protektahan ang lehitimong deposito. Hindi pagtakpan ang kahinahinalang galaw ng bilyon-bilyong piso. Ang papel ng AMLAC ay siyasatin ang mga kahinahinalang transaksyon at iulat ang mga ito sa kinauukulan dahil ang pagpapalabas ng katotohanan ay hindi paglabag, kundi pagsunod lamang sa mas mataas na prinsipyo ng pananagutan. If there is nothing to hide, there is no reason to hide. There is no reason to obstruct. The only people who fear the disclosure of these transactions are those with dirty secrets. Transparency is the only response of those with integrity. Everything else is just an excuse. At tandaan natin, dati pa nilang sinubukan na harangin sa kagalang-galang na Korte Suprema ang kapangyarihan ng komite na mag-issue ng subpoena. Pero hanggang ngayon, walang temporary restraining order o kahit direktiba galing sa Supreme Court. Kaya malinaw, we shall proceed. At yan ang tatlong bagay na ginawa nila. Una, nagdeklara sila na handa silang sumagot sa Senado. Pangalawa, sinabihan tayo na mag-ingat daw tayo. At pangatlo, ang pag-file ng panibagong reklamo laban sa atin. At ngayon, narito na tayo sa puntong ito. April 29, itutuloy natin ang pagdinig. Kung ang nakaraan ay tungkol sa numero, ang pagdinig ngayon tungkol sa pagkatao. Hindi lamang kung saan napunta ang pera, kundi sino ang may hawak nito. Hindi lamang transaksyon, kundi ang intensyon. Today, this committee will therefore continue its pursuit of the truth. Sisimulan natin sa selyadong kahon na galing sa BIR. Isang kahon na naglalaman ng mga dokumento na maaaring magbigay linaw sa mga katanungan natin. Pero hindi tayo titigil dyan. Dahil pagkatapos niyan, pupunta tayo sa mas malalim at nakababahalang usapin. We will examine allegations involving threats, intimidation, possible violence, destabilization. Ang paratang na, kung totoo, ay hindi lamang nakakaalarma, kundi lubhang mapanganib para sa ating lahat. May mga video, may mga salita, may mga pahayag na kailangang patunayan. Kaya inaasahan nating marinig ang paliwanag ng NBI, National Bureau of Investigation. Sila ang magdadala ng mga video. Sila ang tutulong sumagot sa mga karagdagang katanungan tungkol sa mga ito. So let us be clear. This is no longer just about discrepancies. This is now about character. Sino ba talaga ang vice-presidente? Siya ba talaga ito? Ang vice-presidente? Ang ikalawang
pinakamataas na opisyal ng Republika ng Pilipinas na malinaw na nagbanta sa buhay ng presidente, na nag-utos na patayin ang presidente. Siya ba itong uhaw sa karahasan na nakuha pang magsalita tungkol sa pagpugot ng ulo ng presidente? Is she a public servant, bound by the same laws as the person on the street? Or one who believes she is above the law? Siya ba ay lingkod bayan na yumuyuko sa batas? O isang makapangyarihang tao na gustong paluhurin ang batas? Ano ba talaga ang kanyang tunay na kulay? Iyan ang tanong natin sa araw na ito. Iyan ang susubukin nating sagutin. At sa huli, babalik tayo sa pinakasimple, ngunit pinakamabigat na tanong. Sa prosesong ito, sa gitna ng mga paratang laban sa vice-presidente at sa gitna ng mga ebidensya, karapat-dapat ba siya sa posisyon niya? Is she still fit in her position as Vice President of the country? Gaya ng lagi nating sinasabi, wala tayong papanigan, kundi ang katotohanan. Saan man tayo dalhin ng ebidensya, doon tayo susunod. Gaano man ito kalayo, gaano man ito kahirap, doon tayo pupunta. Our mandate is clear. Our resolve is firm, guided by the Constitution, anchored on evidence, and faithful to the trust of the Filipino people, and above all, led by the clear voice of our conscience. We shall continue this hearing. Ang sabi ng kampo ng Vice Presidente, let us be cautious. Mag-ingat daw tayo. Ang sagot natin, let us be truthful. Magpakatotoo tayo.